Hey mga bros, napanood nyo ba yung Blackwater versus SMB? Mga kabros, tinalo nga lang naman ng Blackwater bossing. Ito pong San Miguel Beermen, sunod-sunod na, una rin o siya ay nakatalo tapos ngayon Blackwater bossing naman mga kabrods. Pungalo na sa pangatlong standing ito pong SMB pero na-clinch naman nila yung quarterfinals mga kabrods sa standing na 6-4. Paano ba naman hindi nakapaglaro? Ito pong si Jordan Adams against Blackwater bossing mga brods. Tapos binanatan ng 49 big points ni George King ang import naman ng Blackwater bossing para nga makapanalo. Ng 17 na kalamangan, ang final score 111-94. Kaya dito mo makikita na si Jordan Adams plays an important big role dito po sa SMB dahil kapag wala siya talagang natatambakan at hirap sila. Kaya sinasabi at binabatikos na nga ito pong si Coach George Gallant na umaasa lang talaga sa import ang SMB at kay Junmar Fajardo na naka 23 points last game. So ito na nga mga brods, hirap talagang SMB. Pinag-iisipan na ni Coach George Gallant at ang kampo ng SMB kung papalitan si Jordan Adams dahil kapag sabi nga ng doktor ni Jordan Adams kapag nilaro niya yung hamstring injury ay matitir na niya ito. Kaya nga mga brods, mas lalala at mahihirapan na ito makapaglaro. Kaya mga kabrods, 80 to 100% na pwede nilang palitan talaga ito pong si Jordan Adams mga kabrods dahil mahirapan talagang SMB sa quarterfinals kapag walang import. Blackwater nga lang natalo pa sila. How much more yung mga big teams na nasa top ng standing sa Group B. So ito na nga mga brods, isa sa mga pinag-iisipan ng SMB ay ito pong si Tony Bishop. Yes mga brods, kung matatandaan nyo, Tony Bishop nakaraang import last year ng Barangay Nebra San Miguel ito nung hindi available si Justin Brownlee. And sa ngayon, naglalaro kasi ito sa Puerto Rico sa Vaqueros de Bayamon. Kaya pinag-iisipan pa ng SMB kung pwede nilang i-buyout yung contract. Pero medyo malabo yun mga kabrods. Pero ito pong si Tony Bishop ay alam naman natin na malakas siya sa SMC Group dahil yun nga, nakuha nga ito ng Barangay Nebra San Miguel. Ibig sabihin, may connection na ito sa buong SMC Corporation mga kabrods, lalong-lalo ng SMB na kailangan nila ng import ngayon. Si Sheldon Mac kasi pinag-iisipan din nila na ibabalik nila. Pero yun nga, pangit din kasi performance kaya bigla nilang pinalitan at binalik si Jordan Adams. Kaso nga lang, ito na, nagkakaroon na ng in-that injury si Jordan Adams kaya kailangan na nila ng isang Tony Bishop mga kabrod. Sa height naman, pasok naman, nasa 6'6" or 6'5" din ng height neto ni Tony Bishop. Pasok na pasok siya sa SMB. At pagdating naman sa performance, well, kilala nyo rin naman na si Tony Bishop. At matagal na rin itong naging import ng Meralco Bolts at matagal na niyang binabanatan ang championship round dahil grabe rin kung tumulong ang import na ito mga brods. Buhos ang kanyang performance, talagang napupuno niya yung mga stats sheet niya mga kabrods dahil alam naman natin yung kakayahan ng isang Tony Bishop. Sa SMB kasi mapipilain na talaga sila kapag wala silang import. Doon, nagkaroon sila ng lesson against Blackwater bossing na hindi talaga nila kaya ng walang import while sa other team na kanilang kalaban may import, lugi talaga yun mga kabrods. Kaya sa ngayon, pinag-iisipan nila, marami silang mga listahan na reservang import mga broads na pwede nilang i-activate. Ang kaso nga lang, isa rin sa mga pabor at paborito nila na kunin ay ito pong si Tony Bishop na bumalik sa PBA. Ilang beses na rin itong pabalik-balik sa PBA mga broads. Malaki na rin ang respeto ni Bishop dito sa atin sa pambansang liga mga kabrods. Kaya nga, pinag-iisipan pa ito ng kampo ni Tony Bishop, ang kanyang agent, at pinag-iisipan din, pinagmimiting na rin ng SMB kung sino ang dapat ipalit nila kay Jordan Adams dahil 80 to 100% papalitan nila ito dahil ganyan din naman talaga ang galawan ng SMB mga brods. Talagang hindi sila mapapakali sa isang import lang at nasabi ko na yan mga brods at nangyayari na ulit ngayon. Kaya Tony Bishop sa SMB as their new import mga kabrods. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Speaking of Blackwater bossing, ito nga pong si Jetroy Rosario ay ang tagal na mga kabrods. Ang dami na tayong mga reports, diba? Nauna na kay Mr. Snow Badua sa kanyang Sports Snow or Sports Now mga kabrods sa Abante Radio na it's either TNT, SMB or Barangay Nebra ang mapupuntahan ni Jetroy Rosario mga kabrods. Ang kaso nga lang, ang tagal naman mga brods, puro delay na ang nangyari. Nakapaglaro pa nga si Troy dito against SMB na tinalo nila last game dahil walang import ang SMB that time. Kaya ito pong kampo ni Troy Rosario mga kabrods ay pinag-iisipan na nila kung saan ba talagang kupunan na pwedeng itong lumipat pa. Dahil yun nga sa Blackwater bossing,
parang gusto na rin nila kasing offeran pa si Jethro Rosario mga kabrods. Kaya ito yung nagpapadelay sa kanila dahil ito pong Blackwater ay hindi pa handa na bitawan ang isang Troy Rosario. Bakit? Halos lahat kasi ng mga players ng Blackwater puro young guns. Kaya iilan na lang din yung mga veterano talaga dito ng mga OGs like ito pong sina Troy Rosario and JV Casio. And kapag wala ng mga veterano dyan ay mahihirapan na sa rotation ng Blackwater dahil wala nang magmamando at wala nang magiging leader dito sa kanilang koponan. Kaya ito pong Blackwater ang nagpapadelay mga kabrods. Pero yun nga, open naman na sa mga offers ang Blackwater Bossing sa kahit anong magandang under the table na offers dyan, mga SMC group man o MVP group like TNT na dating kuponan ni Troy Rosario, nililigawan na rin mga kabrods. Ang kaso nga lang ay si Troy, syempre sabi ko na rin to, imbis na sa ibang bansa ito naglaro dahil may offer siya sa Japan, pero nung ginawa niya nagstay sa TNT, pero nung ginawa ng TNT mga kabrods ay bigla siyang trinade sa Bossing. Kaya para makuha ng TNT si of Tana, pero sa SMB naman ay medyo malabo rin mga bros dahil ang gagaling na ng mga forwards dito ng SMB. Biruin nyo, nandyan pa sina Vic Manuel, Mautautua, Rodney Brondial. Mahirap na magkaroon ng magandang minuto dito sa laro si Troy Rosario. Walang Ginebra ang pinaka-fit para sa kanya. Bakit mga bros? Naulit ko na rin ito dahil wala nga. Ito pong sina Jamie Malonzo, Jeremiah Gray, at yun nga injured pa si Isa Akgo. Kaya ngayong season kailangan ng Ginebra na mag-rush na mga kabrods dahil sa power forward position nila mahihirapan sila pag advance nila ng quarterfinals. Na-clinch na nila yung quarterfinals mga kabrods, mga pangalawa ang Barangay Nebra San Miguel sa Group B. Ang kaso nga lang problemado ang Ginebra after ng elimination round tapos aangat na sila sa quarterfinals. Paano naman yung ilalim nila mga kabrods? Mahihirapan na sila. Di ba nga halos 50 yung tambak ng SMB against Ginebra. Dun pa lang natuto ng Barangay Nebra na wala silang may magaling na power forward. Lalo na na-injured pa si Isa Akgo. Kaya si Troy Rosario ang tanging pwedeng kunin talaga nila at mag-fit sa sistema ni Coach Tim Cone dahil malaking bagay ito para sa Barangay Ginebra San Miguel. Lalong-lalo na ipapasok na tayo sa quarterfinals, ilang rounds na lang mga kabrods ay tapos na ang ating elimination round. Kaya pa nag-iisipan na ng Ginebra kung irarush na ba ito dahil kung tutuusin nga ay patapos na rin ang trade deadline. Kailangan lang talaga nila mapilit ito sa Blackwater Bossing. While ang kakayahan din naman ni Troy Rosario ay hindi rin biro mga kabrods. Sa height niyang 6'7" ay ang ganda pa ng skill set niya. May shooting mga kabrods, may mga footwork. Every season lumalaki rin yung kanyang katawan tapos bumibilis na rin. At isa pa dito, nagiging leader na rin siya mga kabrods sa Blackwater Bossing. Kaya ang Blackwater malaking respeto sa kanya. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba ano pa ba ang mga ibang dahilan bakit na-delay ang trade ni Troy Rosario sa Barangay Nebra San Miguel? Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods at isa natin salamat po sa panonood mga brods. This is our data dahil yun lang, I'm out.